ang aso walang rabies, no? Hindi yan kasama sa sistema nila. Yung rabies is a disease. Kaya lang natin vaccinate sila to prevent the disease na rabies. Now, hindi nila nakukuha ang rabies through air or airborne. No, kailangan ng kagatin sila ng isang infected dog ng rabies or hindi man dog, vampire bat, raccoon, or any form of mammal who has this rabies. No, kung kinagat sila niyan at hindi natin na-address na nakagat pala siya, magde-develop sa kanilang system yon until umakyat sa utak hanggang yun na, makikita mo naglalaway na sila. Kung dalawang klase lang naman ng ating rabies, kung nagka-rabies ka na kahit sa tao, 2 forms of rabies, yung isang furious at saka isang dumb. Yung dumb yung parang ganun lang, yung furious naman yung matapang, nalilisik ang mata. Well, the dumb form yun ang delikado kasi akala mo walang rabies kasi dumb nga siya. Nakaganon lang siya pero tumutulo yung pala rabid na. Kaya naman tumutulo ang laway ng isang rabid dog and even to human, nagkakameron ng paralysis of the pharynx. At ang manifestation niya parang aso, nalilisik ang mata, nagwawala. Kakagating ka rin, parang tao. Pag kinagat ka nun, nalawayan ka nung taong yun, rabid ka na. Meron akong, I had this friend of mine, katabi namin. Hindi ko akalaing mamatay siya sa rabies. At ako personal kong na-experience na ang tagal ko ng bet, ganun pa ang rabies. Pag tinamaan, kinagat siya ng aso. Gurlis lang, parang hindi siya bite wound, talagang kamot lang. Then after such time, nag-develop yon kasi bumabaha, namaga, nagnana muna. Nagpapacheck siya sa mga doktor. Then after the check-up, babalik siya, Dok. Sinabi sa akin ng doktor, hindi ma-detect, wala raw akong sakit. Ako nakakaramdam eh. The problem is, hindi niya na yung history. So, hindi rin ma-detect ng doktor. Kasi ang rabies, kung hindi mo yung history mo, ang hirap i-detect. So, pinauwi siya. Tapos meron ito, one time, madaling araw kumakatok, rash. Sabi niya, Dok, dali natin si kuya, yung kapatid. Dinala ko sa hospital. Kasi nga masama pakiramdam. Binuksan ko yung aircon, nagtatago siya. Sabi ng kapatid, Dok, baka pwedeng patayin yung aircon kasi ayaw niya ni kuya ng hangin. O sige, total, madaling araw, buksan na lang natin yung mga bintana, natural air tayo. Ayaw pa rin. So ano ba ang sakit talaga nito? So iniwan ko siya sa Jose Reyes. Then after Jose Reyes, na-detect siya, inilipat siya kagad sa, meron silang, tingin nila, rabid victim ito eh. So dinila sa San Lazaro, Itines, tumawag yung kaibigan ko sa umuwi na ako, mapupuyat, may pasok pa ako. Sinabi nila, Dok, yung kaibigan nyo, 72 hours na lang. So na-detect rabid pala. Ang rabies, wala pang nakasurvive. Sa cancer, any forms of disease natin, may miracle, may sumurvive. But in rabies, until now, ilang taon na ako, wala pa akong nakitang nabuhay na tinamaan ng rabies. Once you have this kind of disease, you had this rabies, mamamatay ka in 72 hours. Depende. Kasi tatravel na yan sa utak. Once na nag-travel sa utak, irreversible. Hindi na siya nagagamot. Kahit vaksinan ka na, wala na po. Late na yon. Talagang hihintayin mo na lang mamatay ka. So, yung rabid animal or rabid dog na alaga natin, hindi sila rabid. Kaya lang natin ginagawa yan kung bumili ka sa labas. Especially, mahilig bumili sa mga gray market, yung maramihan. So, yung source nito, hindi mo alam kung saan ang galing. Yung pala, transcolostral. Kunyari, yung nanay, may rabid na matay. Rabies pala, sorry. Namatay. Pero nakadede pa yung mga anak in the form of milk. Yung milk na yun, pwedeng mag-carry ng rabies papunta sa anak. Kaya, meron tayong kasabihan, yung notion ng mga matatanda na Pilipino, pagtuta, malakas ang kamandag. Tama. Kasi nangyari yan sa Fernando Po Sr., tatay ni Fernando Po Jr., namatay yon sa kagat ng tuta. Kaya, doon na nagsimula yung pag sinabi ng mga matatanda na pagtuta, malakas ang rabies. No, pareho lang ang rabies. Depende sa site of wound. Kung mas malapit sa utak, mas mabilis ang travel papuntang utak. Okay, so yung kumagat kay Senior, Fernando po, nagkataon na nakadede pa sa nanay. Kaya yung mga anak, nagkameron na ng rabies na hawa. Transcolostral. But other than that, hindi yan nakukuha sa maduming pagkain, amoy-amoy. Hindi, kahit pakainin mo ng pakainin ng bulok yan, hindi yan magkaka-rabies. Unless otherwise, kagatin niya ng rabid dog.
So, siyempre, nirecommend ng mga doktor, human medicine, yung mga MC, na pag kinagat ka, hindi kailangan kang bakunahan. But is for the purposes of yung anxiety mo sa buhay mo, depression. Siyempre mo tutulog ka, baka mamatay na ako, rabid ako. So, ginagawa ng doktor, bakunahan ka. But definitely, kung yung aso na yun is provocative naman ang pagkakakagat sa'yo, dahil natapakan mo buntot, natapakan mo siya, nakahiga lang dyan sa bahay nila, kinagat ka, yun yung tinatawag ng provocative. Ang mga nakakatakot yung non-provocative, no? Naglalakad yung aso, dumaan ka, kinagat ka, without any reason. That is possible na rabid. Kasi any moving object, they attack. Ganun ang rabid dog. So, moving object, inaatake nila yan. Inahabol nila. So, ganun ang mga rabid dog. Non-provocative, yun yung mga possible na apakan mo lang, pumasok ka sa gate, nakatali siya, nagulat, kinagat ka, yun yung mga non-provocative. Most likely, kahit di ka magpabakuna, hindi ka mamamatay. Ilan na yung mga apo ko na kinagat, hindi ko pinababakuna kasi bet ako. Nilalaban ko ng sacrifice, pero ako nga kinagat, tanggal ang kuko ko eh. For the past na bet ako, almost close to 40 years na, galing ako na ibang bansa, mas malalaking aso na inaalagaan ko ron. Pagbalik ko dito, akalain mo nakakagat lang sa akin, askal. Kasi one of our, my colleague, yung si Doc Ina, babae, pinapainom niya ng gamot eh. I-deworm lang. Imagine, i-deworm. Kaya nakita naman sa microscope, ang daming bulate. Tapeworm. Nung isusubo niya na, inatak na siya, kinagat siya. So, nabitawan niya na yung medicine. Sabi ko, Doc, what happened? Kinagat ako eh. Ganun ba? O sige, tapos naman ako dito sa isang aso, ako na lang. Alam nyo, lumalapit pa lang ako. Dala ko yung medicine eh. Di-deworm lang to ah. Dito ako nakatingin sa kamay ko. Hindi ko alam, ito namang handler, hindi niya rin napansin na nakakulagpos. Alam mo, inabot niya tong kamay ko na to. Kinagat niya, tanggalan ko ko. Talagang nag-stand yung utak ko. Sa sobrang painful, talagang halos mahimatay ako. Kasi imagine mo yung daliri mo, lagay mo sa isang pinto, ipitin mo. Ganun yung pakiramdam. Nangitim eh. Butas yan, may keloid pa. Butas yan, kinagat niya. Tapos to, tanggalan ko ko. Kaya to yung nagtitreat ako noon, nung medyo gumagaling, nakatago. Kasi ang pangit, patayan ko ko eh. Kaya nakaganyan ako, pag nagtitreat ako, awa ng Diyos, tinubukan pa siya ng kuko. So yun, di ako nagpabakuna ron ha. Kasi alam ko na itong ason to, alaga. Kaya lang siya matapang, kasi nga ayaw niya magpasubo at takot. Ang aso, pagka may fear, nagiging silang furious, nagiging matapang. Kasi defense mechanism ng aso. Kung may aso ka, kunyari, doon ka lang, hindi ka naman laging engaged. Hindi ka yung kagaya ko, as a vet or ng mga groomer na laging different, hindi na. Kasi nandun ka lang sa bahay mo eh. Ang mga talagang nasa services, kagaya ng mga groomer, veterinarians, at saka yung mga handler, yung mahawak, assistant ng vet. Yun yung kailangan talagang may bakuna. Kasi sila yung mas unang kakagatin. Ako nga, as a vet hindi na ako nagsusubo. Assistant ko lang. Sila nagsusubo. Mas magaling pa sila sa akin. Okay, yung aspin, yung tinatawag natin, tayong mga Pilipino na inculcate sa ating mga utak na pagka-asong Pinoy, aspin. But we call it mongrel, no? Yung mongrel, yun yung endemic. Ibig sabihin dito sa atin, pinanganak, dito sila. Yun yung native. So we call it mongrel. Sabi ng mga kliyente ko, Dok, bakit gano'n yung mga aspin hindi nagkakasakit? Ang tibay nila. Well, most likely, parang mukhang mas matibay because nga, dito sila. No, endemic eh. Parang tayo, mas sanay tayo sa climate ng tropical countries rather than do sa ibang country. But still, aso pa rin sila. Kung anong sakit ng imported na aso, nagiging sakit din nila. Hindi sila exempted na magkasakit ng mga viral diseases, parasitism, and other forms of diseases. So, ganun din yun. Ang mentality lang ng ating sometimes ating mga kababayan na nag-aalaga, pag aspin, sabi nila, Bobo, no. Matalino sila. Matalino ang mga aspin, depende lang sa'yo kung paano mo tuturuan. But they can recognize commands. Sumusunod sila. Ang aspin mapagbahal, but the difference is medyo matapang. Kaya pag dumating sila sa mga clinic, ang hirap naming i-manage, nangangagat. Not like the imported ones, pag binuka mo ang bibig, sinubo mo isang tablet or medicine, okay. But most of the aspin, nag-growl, kakagating ka. Very defensive, no? Ganun siya. Yun ang mga main characteristic ng mga aspin. Medyo madali silang tumapang.
So, dapat sila nakaka-cohabitate with the other people rather than dun lang sila sa likod. Kasi kung sa likod lang, papakainin mo, nakatali, tatapang. Madali silang tumapang. May tendency tumapang sila kagad. May mga tinatawag tayo na body movements o body language. No? Dapat alam natin yung psychology sa aso. Kung ang aso ay bumaliktad ang tenga, dapat usually nakaganyan ang tenga. O kahit naman bagsak yan, nakaganyan. Pero nakita mong gumanon, bumaliktad, they will bite. Huwag mong hawakan. O, titingnan mo yan. At yung mata. Pag yan gumanon, at gumano na yon, kakagat yun, huwag mong hawakan. At pag nakabuka bibig, hindi kakagat. Pero once sumara na bibig, gumano na, kakagat. Naka-ready na yun eh. Pero hanggat nakapanting yan, hindi kakagat yan. Akanga, paano kakagatin? Nakanganga na nagpapanting. So, tatandaan nyo yung mga body language. Buntot, pag medyo sumara, bumahag, takot na yan. So, may fear, pwedeng kumagat. Kasi depends niya na i-depend niya yung kanyang katawan. So, kakagating kanyan. Gumano ng tenga, bumaliktad papunta sa tail niya, tapos sumara na bibig, it will bite. Kakagating kanyan. Yun nga, sabi ko nga, pag nakagat tayo, huwag tayo agad pagpanik. Alam mo muna kung saan nanggaling yung aso mo. The source. Kung binili mo yan sa gray market, wala kang source. Pabakuna ka. Kasi hindi mo na alam kung saan nanggaling. But kung galing lang kay kaibigan, dito sa katabi mong bahay, at galing din sa mismong best friend mo, naturally, alaga yan. So, most likely, walang rabies yan. Yun nga lang, kinagat ka. Yung minsan, may mga play bite. Dok, kinagat ako ng aso ko, nagpabakuna na kagad kasi napadiin. Pero naglalaro lang talaga yung aso kasi ang tuta, parang bata, nagtititer yan. So gusto nila pumurol yung ngipin, makati yan eh. Kaya nagbibigay tayo ng mga chew bone or any chewable material na hindi pwedeng nagtatanggal-tanggal kasi macho-choke yan. No? Yung masyado maliliit, yung tamang-tama lang na malaki sa kanya na hindi niya malululod. Parang bata rin. Ganun ng isang tuta. Otherwise, pag nalulun na yan, choke, patay yung alaga mong bagong bili. So, dapat very selective tayo sa mga chew materials. Hindi minsan reliable yung mga owners na, Madam, mabait ba yan? Hindi pa nangangat yan. Nung bago-bago ako nagpa-practice, pinaniwalaan ko, alam mo ba, di hinawakan ko, kinagat ako. Sabi ko, mabait pala talaga, Madam, no? Kinagat ako eh. Sabi niya, hindi nga, Dok, pagagamot na kita. Hindi, okay lang po. So, hindi reliable yon na kahit na kung araw-araw ganon, kasi sa tagal ko na, pag bagito ka, naniniwala ka sa owner. Mabait yun, Dok, yun nangangagat. Hinawakan mo kagad. Sometimes, they become protective do sa owner. Nasabi niyang mabait kasi nga sa kanila. Nung hawak niya na, hinawakan mo, protective mechanism, yun yung tinatawag. There are around 18 drives meron ng aso. Subordinate drive, prey drive, yung mga ganon. So, flight drive, fight drive. Kung magtuturo ka, ang dapat na unang-unang meron ng aso, yung prey, as in prey, no? Prey drive. Kasi doon mo yung bola as negative reward. Diba? Yung nagtuturo sila, bola binibigay. Ang tawag natin doon, negative reward. Yung nakikita nyo naman na binibigyan ng pagkain para sumunod, that's what we call the positive reward. Para mahalin sila, yung tender loving care na sabi nga nila, simple lang, bigyan mo ng good nutrition, tamang pagpapakain. Remember, ang pagpapakain natin ng aso, nasanay kasi tayong Pilipino, 3 beses tayo kumakain. Di ba? Agahan, tanghalian, hapunan. But when they reach the adulthood, it requires only 1 feeding. But in the same amount. Kung 3 beses mo siya pinakakain ng bata, pwede mong yung 3 yun, pagsamasahin mo in 1 feeding. But I would recommend na ang feeding mo is during the night time kasi mas active sila during the night time. Bigyan mo yan ng 1 feeding sa umaga, hindi naman siya working dog, tulog lang kasi sila, natutulog sila sa umaga, amuyin lang yan, hindi kakain. So akala ng may-ari, dadali na sa akin sa clinic, Dok, ayaw kumain yan, hindi na kumakain yan eh. It's because nagiging selective na sila. Damo na tumatanda sila, humihina na rin silang kumain. Tuwing gabi na lang. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, pag ako may kliyente, mapapansin nyo, yung mga aso nyo, pagka adult na, humihina na kumain. Pero dahil minsan hindi may iwasan, sabihin nung, Dok, sanay na kawawa naman, magkakameron ng stress. Yung aso kung bigla mong sudden change of scheme ng feeding. Ang gawin nyo na lang, kung hindi maiwasan, sabi ko sa mga client ko,
Kung twice a day na lang siya kumakain, make sure na pakainin pa rin siya ng twice a day, but make sure konti na lang siya sa umaga. Ilagay mo lahat sa gabi. Kasi sayang ang dog food mo, mahal din ang dog food eh. Lagi lang, throughout the day, ang pinaka-importante, meron silang ample amount of water. Hindi sila mawalan yan. Para balik-balik lang sila dyan, iinom. So, ang aso kasi minsan hindi nag-iinom yan. Kaya pag nag-poop yan, dry, so pangit. Ang tips ko do sa mga gustong mag-alaga at bago pa lang mag-aalaga, una, mas maganda tayong pumunta sa mga shelter house, no? Yung mga may mga advocacy na pet advocacy, especially dog and cats. Pwede niyo tingnan niya sa mga website nilang inilalagay para ma-unclog naman yung inaalagaan nila. Kaya mas maganda mag-adapt tayo, lalo na yung mga nasa adoption kasi, yung mga nasa shelter house like the PAWS, the SPCA, yung Philippine Society for the Prevention of Cruelty to Animals. I think meron sila doon na nagpapa-adapt sila kasi galing ako doon. At the same time, yung mga asong kukunin natin doon, mas nakakakita sila ng tunay na pagmamahal. Kasi yung mga kumukuha sa kanila, mas nabibigyan attention. Not like andun sila, ang dami, inaalagaan man sila, pero pare-pareho tingin sa kanila. Eh di kagaya kung inadapt mo sila, mas nabibigyan mo ng attention. Mabibigyan mo ng tamang pagkain, tamang nutrition, vitamins, and everything. Grooming, most especially. And remember, once you adopt a dog, mamahalin ka niya ng gusto. Mas best friend. Na ang aso, pag minahal mo, susuklihan ka ng sobrang pagmamahal. But the only problem, pagka ginawa mo yung maltrato sa isang aso, nagkakameron sila ng fear. No? Nire-rehabilitate din natin yan. Dalawa klase lang ang aso. So, tinatawag nating hard dog and soft dog. Yung hard dog, yun yung kahit paluin mo, batukan mo, baliwala sa kanya yun, lalapit pa rin sa'yo. Yung soft dog, matatakot na yan, magkakaroon ng fear. Makita ka pa lang yan, iihi na, tatain na. It's because of the fear. So, ang tagal po i-rehabilitate nung ganun. Ang kailangan nun talagang full rehabilitation, kailangan maibalik mo uli siya sa dati para maging masayang aso.